Kapag may salo-salo ang pamilya o barkada man, hindi kumpleto ang handaan kung walang pansit. Laging present na itinuturing na pampahaba ng buhay. Pero may kakaibang pansit daw sa Palawan na laging sariwa at buhay na buhay bago lantakan. Gumagapang-gapang sa buhangin. Bilis ng kamay at lakas ng loob ang gamit para hulihin. Tila isang dangkal na bulate o uod ang itsura. Yan ang wakwak. Sa bayan ng Araceli sa Palawan, ang pambatong pansit hindi raw gawa sa mahahabang hibla ng noodles, kundi hinuhuli pa raw sa buhangin sa dalampasigan ng mangingisda at kawander nating si Tatay Lucibar. Panghuhuli raw talaga ng kuratsa, isang uri ng alimango ang pinagkakakitaan niya. Pero dahil matumal ang huli kapag low tide, sumasideline siya sa pangunguha ng wakwak. Elementary pa lang nung ako'y kasama ng lolo ko, yung pinapain pala namin na sa isda ay wakwak. Wakwak pa ang pangunahing pamain lang. Hanggang sa natuto ako manguha ng wakwak. Ang wakwak ay isang uri ng sandworm o mas kilala bilang peanut worm. Mahaba, manipis, malambot na parang gelatin. Mahirap mahuli dahil kasing kulay ng puting buhangin. Pinakaunahan na part ng body niya, humahaba yan eh. Yun ang lumalabas doon sa surface. Siya nang kukuha, mayroong mga tentacles yan, kumukuha siya ng mga pagkain niya. Potentially, magka-harbor din sila ng mga parasite or ibang organismo na maaring pumasok sa kanila dahil naninirahan sila sa natural environment. Sa pangunguha ng wakwak, kutsilyo at siksik o manipis na patpat ang dala ni Tatay Lucibar. Ganito paghukay oh. Siksik pala itong gamit natin pangkuha ng wakwak. Karaniwang lalim ng isang wakwak, abot hanggang siko lang ang lalim yan. Pang wakwak muna tayo. Ito kasi magandang hanap buhay ito pag taglakas. Makakasiguro ka ng ulam. Dapat daw kasi mabilis ang pagkuha ng kamay at pagtusok ng siksik. Madali raw kasing lumubog at magtago ang wakwak. Ito medyo maliit lang siya kasi bata pa siguro ito. Kapag siniswerte nga naman, umaabot daw ng kalahating timba ang wakwak na nahuhuli nila. Pagka malakas ang panahon, hindi kami makapagpangisda dun. Kami ng wakwak. Nung sa unay, pang-ulam lang, katagalan, binibenta na rin. At pagkatapos manghuli ng wakwak ni Tatay Lucibar, ang kanyang anak naman na si Stephanie ang toka sa pagluluto. Isa sa kanyang specialty, pansit na wakwak. Noong una po, naibahan talaga kaming kumain ng wakwak kasi para siyang uod yung mukha po ng wakwak. And then sabi po ni Papa, i-try nyo lang kung masarap. Tinry namin kumain ng wakwak and nasarapan po kami. So far po, wala namang incident po na masakit yung tiyan. Mabusisi ang paglilinis ng wakwak. Kailangan itong isa-isahin at hatiin sa gitna. Saka babaliktarin para matanggal ang dumi at buhangin sa loob nito. Ilagay na natin ang sibuyas, bawang, wakwak. Pagkatapos, igisa ang mga ricado. Wakwak na ang magsisilbing noodles na pansit. Lalagyan naman ng pampalasa. Toyo at paminta. Kapag kumulo na, ilalagay na ang oyster sauce at mga gulay. Luto na ang pansit na wakwak. Di naman po masyadong malat. Malambot pa talaga siya. Yan, maganda yung pagkaluto niya. Manamis-namis po. Malambot po siya, parang pusit po siya. Ang wakwak o sandworm, yummy ba or yucky? Yummy po. Ito. Ang wakwak ay mayaman sa protina. At ang klase ng protina nito ay maganda sa katawan. So wala naman siyang naitalang mga nakakalasong taglay. Para kay Stephanie at Tatay Lucibar, walang dudang yummy ang wakwak. Na hindi lang basta ulam
Kung hindi, nagtatawid sa kanila ng gutom kung matumal ang biyaya ng dagat.